Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Agad na pinababalik ng bansa si Ako Bicol Party List Representative Zaldico para magpaliwanag sa kanyang pagkakadawit sa maanumalyang flood control project. Binawi ni House Speaker Faustino D. III ang kanyang travel clearance at binigyan si Ko ng 10 araw para bumalik ng Pilipinas. Nasa Amerika ngayon si Ko para umano magpagamot, pero sabi ng House Speaker, urgent o kailangan na agad tugunan ang mga issue. Nakatutok si Darlene Kai. Unti-unti nang nagkakalinaw kung paanong napaikutan at binali ang sistema kaya nagkaroon ng mga maanumalyang flood control projects. Daang iba ay ghost projects pa. Pero isa sa mga hinihintay ang pahayag ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico, ang itinuturong pasimuno umano ng mga insertion sa budget para mapondohan ang mga nasabing proyekto. Mula kasi nang pumutok ang issue, nasa Amerika na raw siya para magpagamot at walang makapagsabi kung kailan babalik. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Pero sa kanyang unang utos mula nang maluklok sa pwesto, binawi ng bagong upong House Speaker na si Bo GD ang travel clearance ni Ko. Inissue ni D ang Notice of Revocation of Travel Clearance na may petsang September 18, 2025 na agarang nagpapawalang bisa sa travel clearance ng Ako Bicol Party List Representative. Naayon daw ito sa interes ng publiko at dahil sa mga importanteng issue ng bansa na nangangailangan ng kanyang physical presence o personal na pagdalo sa Kongreso. At dahil urgent o kailangan na agad tugunan ng mga issue, binigyan si Ko ng 10 araw para bumalik sa Pilipinas. Kung hindi, maaari siyang patawan ng disciplinary action o gawa ng iba pang legal na hakbang. Hindi pa nagpapakita rito sa batasan si Representative Zaldico mula nang magbukas ang 20th Congress noong July 28. Nasa Amerika raw siya para sa medical leave kaugnay ng kanyang heart ailment o sakit sa puso. Si Ko ang dating chairman ng makapangyarihang House Appropriations Committee na pangunahing bumabalangkas sa budget. Inaakusahan siya ni Representative Toby Tiangco na nasa likod umano ng mahigit 13 billion pesos na insertion sa 2025 national budget. Binanggit din si Ko sa affidavit ng mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya na pagdadalhan daw ng perang kinubra umano na mga kawani ng DPWH. Itinanggi na noon ni Ko ang mga paratang na ito. Isa rin si Ko sa nagtatag ng kumpanyang SunWest Inc., isa sa top 15 contractor na nakakorner ng mga flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Nauna nang sinabi ni Ko na nag-divest na siya ng investment sa SunWest mula nang maging mambabatas noong 2019. Sabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega kung hindi kaya ni Ko na bumalik sa Pilipinas dahil sa kanyang kalusugan, may iba namang paraan para sagutin ang issue. He can answer and he can make a statement via social media, Zoom, or a statement. Then if he's well enough and he can travel back, then I think he should travel back and just face the harapin niya to. Pero para kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, nararapat lang na pauwiin si Ko. Sa akin lang, mahalaga na dapat ginagawa natin yung trabaho na una, binoto tayo at pangalawa, pinapasweldo tayo. Patuloy na hinihinga ng GMA Integrated News ng pahayagang kampo ni Representative Zaldico. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Pinalagan ng Malacanang ang mga bagong puna ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dyan kung bakit hindi magawang dukutin na lang ng opisina ng Pangulo si Congressman Zaldico para ibalik sa bansa at kung bakit hindi magawang ipakulong sa Kamara si Congressman Martin Romualdez. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pag-usad ng mga investigasyon sa mga nabisong palpak na flood control projects na pinagkakitaan lamang umano, puna ni Vice President Sara Duterte. Bakit kayo lang kumilos si Pangulong Bongbong Marcos gayong nung isang taon pa niya umano sinabing may nangyayaring hokus-pokus sa budget? Kinwestiyon din niya ang sinseridad ng Malacanang sa paghabol sa mga nasa likod ng anomalya. Partikular niyang binanggit na nag-resign na si House Speaker na si Representative Martin Romualdez at Representative Zaldico na itinuturong isa sa mga nasa likod ng pagsingit sa budget para mapondohan ang mga kinukwestiyon ngayong flood control projects. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang
umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Sina Romualdez at Coy pinangalanan ng mag-asawang kontraktor na Carly at Sara Diskaya sa pagdinig sa Senado. Itinanggi na ni Romualdez ang alegasyon, habang nasa ibang bansa naman si Co. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas, at hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Dahil wala silang sinseridad, pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari meron silang ginagawa. Agad pinalaga ng Malacanang ang hirit na yan, sabay buwelta sa bise. At ang payo niya is pakidnap si Zaldico. Another thing, it's illegal. So ganun ba magbibigay ng suggestion ang isang vice-presidente gumawa ng illegal? Delikado yan. Di ba niya natandaan na mas madalas di siya magbiyahe at hinahayaan siya ng Office of the President kahit meron din nakabinbi na issue tungkol sa korupsyon na parte ng articles of impeachment. So anong pagkakaiba nun? Sa kanya, meron ng issues. Kay Zaldico, iimbestigahan pa lang. At kung nababagalan daw ang bise sa pag-usad ng investigasyon, unang-una, dapat hindi maging mapagpanggap at hindi dapat nagmamalinis. Tandaan natin ang Pangulo, siya ang nagsimula ng pag-iimbestiga na ito. Mabagal, dahil inaalam ng Pangulo kung ano ang katotohanan. Hindi tulad ng mga nakaraang administrasyon, kailangan ituro lang, yun, patay agad. Hindi ganun ang Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nag-tell-all sa Independent Commission for Infrastructure si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez. Ayon kay ICI Advisor Benjamin Magalong, kabilang sa binanggit ang mga impormasyong hindi pa nababanggit sa publiko. May sinuko rin siyang sasakyan sa komisyon. Nakatutok live si Joseph Morong. Joseph? Mel, ikalawang araw nga na ang trabaho nitong ICI o Independent Commission for Infrastructure ay naka-recover na sila, nakabawi na sila ng isang luxury vehicle galing sa isa sa mga engineer na umano'y sangkot sa maanumalya mga flood control projects. Isinuko ni dating DPWH Bulacan District 1 Engineer Bryce Hernandez ang 12 million peso luxury vehicle na ito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Mismong si ICI Chairman, retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. ang tumanggap ng susi ng sasakyan. Hindi malinaw kung saan galing ito. Sir, bakit niyo sinoli yung sasakyan? Sir. Ang pagsusoli raw nitong si dating District Engineer Bryce Hernandez ng luxury vehicle na ito sa ICI sa ikalawang araw ng kanilang trabaho, ayon kay Baguio Mayor at Special Advisor Benjamin Magalong, ay pagpapakita raw ng kooperasyon nitong si Hernandez sa ginagawang investigasyon ng ICI. At ayon kay Mayor Magalong, may dalawa pa na susunod na luxury vehicle na isusoli itong si Hernandez. He would like to cooperate. To-turn over yung Ferrari na worth 58 million. Tapos Lamborghini na which is worth about between 30 to 40 million. May mga motorcycles pa siyang ilalagay sa kustudiya ng ICI ang mga sasakyan at ipapasubasta ang mga ito. Ayon kay Mayor Magalong, may impormasyon si Hernandez na sinabi sa ICI na hindi pa daw niya nababanggit sa ibang mga pagdinig. Very relevant yung kanyang mga revelations niya. And to cut it short, talagang tell-all siya. And he continued to cooperate with us para talagang ma-identify palalo yung iba pang mga sangkot. Kompleto ang mga miyembro ng komisyon kanina. Sa isang pahayag, sinabi ng ICI Chairman na voluntaryong sinagot ni Hernandez ang lahat ng kanilang mga tanong ng walang pasubali at walang pag-iwas at nagpakita ng buong kooperasyon. Na-explain namin mabuti kung ano yung mga choices niya. And then finally, he realized na
better to cooperate with us sa ICI. Are we evaluating him to be a possible? Ay, hindi namin iniisip yan. Sa ngayon, hindi namin iniisip yan. Bukod kay Hernandez, humarap din sa ICI si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. For the meantime, siguro hintayin na lang natin si Chairman kung ano yung magandang kung ano yung mga na-reveal niya. Mel, ayon sa ICI, magiging regular na ang kanilang mga pagdinig at magpapatawag pa sila ng ibang mga tauhan dito sa flood control mess na ito at kasabay ito ng mga inspeksyon ng mga manumalyang flood control projects sa buong bansa. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Pinatawan ng preventive suspension ng Ombudsman ang 16 na tauhan ng DPWH. Bulacan 1st District, kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects. Epektibo kahapon ang suspensyon pero hindi pa isinasa publiko ang pangalan ng mga pinatawan. Kasunod ito ng inihaing criminal complaints ng DPWH. At batay sa fraud audit reports, kaugnay ng Commission on Audit sa mga proyekto kontra baha sa mga bayan ng Plaridel, Pandi at Bukawe sa Bulacan. Halos 390 million pesos ang kabuang halaga ng alokasyon sa mga naturang proyekto. Ang preventive suspension ay para raw maiwasang maimpluwensyahan ng mga DPWH personnel ang isinasagawang investigasyon. Di pa maituturing na lusot sa issue ng budget insertion sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva. Yan ay para kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson. Pinayagan naman lumabas sa Senado si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez ng isang araw para kumalap ng ebidensya sa kanyang mga alegasyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Please, continue. Yan ang muling biro kahapon ni Senador Rodante Marcoleta kay Senador Jinggoy Estrada sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa anomalya sa flood control projects. Pero kung si Senador Panfilo Lacson ang tatanungin, hindi pa pwedeng sabihing safe si Estrada. Gayon din si Senador Joel Villanueva na parehong naiugnay ni dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez sa pagtanggap ng kickback. Kasi hindi pa nare-resolve yung sinasabi ni Bryce na nag-insert sila ng, in the case of Senator Jinggoy, yung 355 million sa Bulacan. Senator Joel naman 600 million. Sirbihan ko na rin silang dalawa bago sila umalis na hindi pa nare-resolve ito. Sabi ni Lacson, tugma kasi sa nasa 2025 National Budget o yung General Appropriations Act o GAA ang total na 355 million pesos insertions na umano'y ibinaba ni Senador Estrada sa 7 flood control projects sa Bulacan. Sa 355, tatlo yung napuntahan ng team ko, medyo may issue. May issue yung tatlo, okay. Lahat phase 3, pero hindi pa nasisimulan yung phase 1. Yung iba naman, phase 2 and phase 3, pinagsabay ang pagpopondo. Ang isang issue doon, meron na yatang parang nakapag-release na ng pondo sa phase 3. Pero teka muna, nasa phase 1 pa tayo. Parang ganon. So may issue talaga, may issue. Maging ang 600 million pesos na ayon kay Hernandez ay insertion ni Villanueva. Nakita rin ni Senador Sherwin Gatchalian na nasa unprogrammed appropriations ng 2023 budget. Ang unprogrammed appropriations ay bahagi ng pambansang budget pero wala pang nakalaan na pondo at walang detalye sa simula. Kung may babangga ang pondo o kita ay maaari na itong gamitin, bagamat dapat ay sa mahalagang gastusin lang ng gobyerno. Yung kay Senator Joel, totoo yung nahati sa 8 proyekto at nakapagtaka rin doon, lahat uniform 75 million bawat isang proyekto na 8. Pero sabi ni Lacson, may kailangan pang patunayan si Hernandez. May credibility na yung sinasabi niya, ito, in-insert nila, binaba sa aming District Engineering Office. At sila yung para sila yung mag-implement. Kaya lang yung issue naman ng talaga bang nagbigay siya ng komisyon doon sa 2 senador, yun na ipoprove niya ngayon, di ba? Kung meron siyang katibayan, ledger man o kung ano man,
Yun ang dapat maipakita. Para makuha ang umunoy ebidensya, pinayagan ng Senado na lumabas bukas si Hernandez. Pero babalik din kinagabihan para ma-detain dahil sa pagkakasight sa kanya in contempt. Under escort, at hindi pwede mag-overnight para maghanap siya kung ano man yung pwede niyang hanapin. Itinanggi na ni Estrada na sangkot siya sa anomalya at tumaasa aniya ng patas at makatarungang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Sabi naman ni Villanueva, wala siyang kapangyarihan sa unprogrammed funds at hindi siya ang nagpasok ng proyekto roon. Wala aniya siyang kinalaman sa flood control projects at hindi siya nakatanggap ng kickback. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sumailalim na sa evaluation ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya para malaman kung maaring ipasok sa Witness Protection Program. Bukod sa kanila, 2 o 3 pang konektado sa manumalyang flood control projects ang gusto ring magpa-evaluate. Nakatutok si Salima Refran. Sir, any statement po? Sir, any statement? Bantay sarado ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya nang dumating sa Department of Justice sa Maynila para sa evaluation kung pasok sa Witness Protection Program base sa mga nalalaman sa mga maanomalyang flood control projects. Matatanda ang sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, pinangalanan ng mga Diskaya ang mga kongresistang tumatanggap umano ng porsyento sa mga proyekto ng DPWH mula 2022. Ang nagsagawa ng evaluation sa kanila, ang mismong Secretary of Justice na Chief Implementer ng WPP. Confidential ang proceedings ng Witness Protection. I think that they're really looking for a solution to their problems. I think that it's a relief for them to be talking to people who just want to go to the truth. Gusto lang natin lumabas ang totoo sa bagay na ito para naman maparusahan yung dapat maparusahan. Pero nilinaw ni Rimulya na evaluation pa lang ito sa mga Diskaya at hindi pa masasabi kung pasok na nga ba sila sa WPP. It's a process eh. Wala naman dyan instant, walang instant dito. Sa ilalim ng Witness Protection, Security and Benefit Act o Republic Act 6981, maaari maging state witness ang isang taong kasama sa krimen kung pasok sa ilang requisitos. Dapat ang krimen kung saan gagamitin ang kanyang testimonya ay isang grave felony. Dapat kailangan ng kanyang testimonya sa kaso. Walang ibang direktang ebidensya para sa maayos na pagdinig sa kaso. Ang kanyang testimonya ay maaaring mapatunayan. Hindi siya ang pinaka-guilty at hindi siya nahatulan sa anumang krimen na sangkot ang labis na kabuktutan. Yung state witness po kasi, we will find that out later on in the case. Pag meron na pong naka-file na kaso sa korte, we will have to move for the discharge of the witness to become a state witness. And that's when the state immunity comes in. Bukod sa mga Diskaya, may 2 hanggang 3 pa raw na konektado sa maanomalyang flood control projects ang naisumailalim sa WPP evaluation. Isa raw dito, kasama sa 15 contractor na tinukoy ng Pangulo na nakakopo ng 20% ng kabuuang budget ng mga flood control programs. Pero kung si Rimulya raw ang tatanungin, meron daw siyang taga-DPWH na gustong makuha for WPP evaluation. Kinakausap na raw niya ang Senado tungkol dito. May mga vital link yan. Alam mo naman tayo, we have to create the links and correct the dots. And sometimes they're the most important pieces of the puzzle. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Bigong matagpuan ng NBI at DPWH sa dapat na lokasyon ang 5 flood control project sa Bulacan na dineklara ng fully paid o kompleto. Isunumiti na sa Justice Department ang paunang findings tungkol sa mga bagong diskubring ghost project umano. At nakatutok si John Consulta. Sa ocular inspection ng NBI Bulacan at ng DPWH sa mga flood control projects sa lalawigan, gumamit sila ng geotagging para matunton ang mga dapat na kinaroonan ng mga proyekto. Sa papel, fully paid o completed na dapat ang mga ito. Pero sa kanilang pag-iikot, wala man lang bakas ng kahit anong proyekto. Meron tayong magandang kaso against yung personalities involved. DPWH officer and contractors. Bulacan, nakita na po namin talagang positive
yung investigation natin, merong nangyaring kababalaghan. Ang daming ghost project, ang daming yung hindi tama yung pagkakagawa, substandard. Ayon sa source ng GMA Integrated News, 5 anilay bagong ghost flood control projects ang nabisto na halos kalahating bilyong piso ang halaga. Halos lahat nakapangalan sa Sims Construction ni Sally Santos na nasa sentro ng kontrobersya sa mga naunang napaulat na ghost project sa Bulacan. Kanina, isinumite ng NBI sa DOJ ang kanilang initial findings at rekomendasyon kaugnay sa 5 bagong ghost flood control projects. Plano rin nila itong isumite sa Ombudsman para makapaghain ng kaso sa Sandigan Bayan. Ang GRAP Court ay sa mga empleyado lamang, salary grade 27 up. But then, if they are in cahoots with private individuals, the private individuals shall be included dun sa kaso sa Ombudsman. I-evaluate natin yan, but we will have to look at the jurisdictional matters first. Papa-evaluate din natin yan sa ating office, the people in the leadership. Kasi nga, we have a MOA with the Ombudsman. We cannot prosecute everything. The Ombudsman is the lead when it comes to graft and corruption. We can do preliminary matters, and if they tell us, please turn over all the matters, all the information to us, we will do that. Inaasahan na matatagdagan pa ang listahan ng NBI habang patuloy ang pag-iikot nila sa lalawigan ng Bulacan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Itinanggi ni dating Caloocan 2nd District Representative Mitch Cahayon-Uy na tumanggap siya ng kickback mula sa mga flood control project. Anya, walang basehang paninira ang alegasyon ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez na tumanggap siya ng 16.5 million pesos mula sa flood control projects noong 2022 hanggang 2023. Giit niya, wala siyang ugnayan at hindi niya kilala sina Hernandez at dating District Engineer Henry Alcantara. Dagdag niya, siya ay naging congresswoman sa Caloocan at hindi sa Bulacan. Masusurian niya ng sinuman ang lahat ng proyektong ipinatupad niya noong termino niya.